yung kanyang lush green na foliage, talaga namang nag-a-add po ng instant impact sa ating mga bahay. Dahil po ito, sinasabi na ang simbolismo ng halamang CC plants, siya po ay probably ito yung may mga opisina, business establishment, pero pwede rin po sa bahay na magkaroon kayo ng reception area para po nang sa gayon maiinganyo po lahat ng bibisita. Hello everyone! This is Sir Misunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Mayroon pong mga nagtanong sa akin, bigyan ko raw sila ng idea kung anong mga halaman yung pwedeng ilagay sa mga reception area. Probably, ito yung may mga opisina, business establishment, pero pwede rin po sa bahay, na magkaroon kayo ng reception area. Dahil ito pong area na to, dito nyo tinatanggap yung mga bisita, napapasok, at the same time, yung mga gustong mag-intay. Kung halimbawa meron silang kailangan, tapos parang waiting area na rin, yan, makukonsider nyo yung reception area. Diyan nyo po tinatanggap yung lahat-lahat ng mga pumapasok, At ano nga ba yung magagandang halaman na ito, Malalaman nyo po yan sa ating pagbabalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na ito pag-usapan natin yung mga halaman na magandang ilagay po at dapat meron kayo sa inyong reception area. Binasihan ko po yung ating mga halaman base po dun sa kagandahan nila, Kapag i-display, syempre makakapag-attract sa atin, syempre ang reception area po, dyan tinatanggap yung mga bisita, at wini-welcome natin. Pati po yung mga energy pumapasok, dyan rin po nagsisimula, At sabi ko nga sa inyo, hindi lang maganda yung halaman na ito, bagkus maraming benepisyo rin, At the same time po, merong simbolismo na maaari nating gawing gabay sa ating pamumuhay, Meron po akong 8 halaman sa ating listahan. Iikot po tayo sa ating garden at papakita ko po sa inyo ng malapitan yung itsura nila. Tsaka ilang display ideas papakita natin yan, Kaya samahan nyo po ako ngayong araw na ito dahil nakaka-excite tong pag-uusapan natin. Una po sa ating listahan ay ang mga CC plants, o tinatawag nilang Zanzibar Gem. Ito po bagay na bagay sa mga small desk or even sa mga large floor area, dahil pwede silang floor plants. Pwede pong yung malalaki nito at malalagong mga CC plants, pwede nyo pong ilagay sa malaking pot, tapos ilagay sa floor, sa mga corner ng inyong mga reception area, Meron po siyang iba't ibang varieties. Yan, meron pong variegated, may mga albo, yan, meron pong maliliit, malalaki, may kulay itim. At sabi ko nga, itong mga CC plants, kakaiba po yung itsura ng kanilang mga dahon, Kasi po yung karaniwan nito, yung green, napakakikintab po nung dahon nila, At nakaka-refresh sa ating paningin kung i-display natin sa ating mga reception area. At yung ating area kung saan nire-receive natin yung ating mga bisita, dapat maganda, at refreshing para po kalugod-lugod yung mga maibibigay sa ating enerhiya na positive. Dahil po ito, sinasabi na ang simbolismo ng halamang CC plants, siya po ay nag-a-attract ng protective and purifying energy. Maganda rin po siya as a cleansing sa ating mga hangin, dahil isa sa mga benepisyo nito ay yung paglilinis ng mga lason sa hangin. Kaya po sa una nating halaman, maganda po na meron tayo sa ating reception area. Sa pangalawa naman po nating halaman ay ang Janet Craig, Actually, meron iba't ibang varieties ng Janet Craig, Meron din ito yung sobrang narrow ng kanyang leaves, Pero po ang kagandahan dito sa Janet Craig, yung kanyang lush green na foliage, talaga namang nag-a-add po ng instant impact sa ating mga bahay. At kapag nilagay nyo po yan sa inyong reception area,
sobrang ganda at sobrang lamig sa mata nung kanyang pagka-green. Madaling mag-adapt ang halamang ito sa mga limited light conditions. Kaya kung halimbawa, low light lang po o bright lang yung area nyo, pwedeng-pwede po ito. Ang kagandahan po dito sa Janet Craig na plants, kapag halimbawa po siyang lumaki ng mas malaki, ay pwede siyang ilagay dun sa ating mga corner at magsilbing design dyan. At the same time, yung maliliit naman po na mga Janet Craig, pwedeng ipatong sa mga desk sa harapan po ng ating reception area. Sinasabi po na ang simbolismo ng Janet Craig ay maganda dahil ito po ginagamit siya sa mga ritual para ma-dispel po yung mga negative at ma-drive away yung mga evil spirit Kaya po ang ganda-ganda na meron kayo nito. At dahil nga po yan ay reception area, yan po yung pasukan po ng mga energy At maganda pong yung mga negative energy talagang mapaalis at mablock natin. Sa pangatlo naman po nating halaman ay itong mga palmera. Isa po yan sa mga favorite na indoor plants Nakakapag-perform siya ng maganda kahit na po sa sinasabi nating reasonable amount of light. Kaya hindi ito masyadong alagain at wala kayong kaproblema kung ang inyong reception area ay nasa loob ng bahay. So kahit po low light, kayang-kayang tumagal ng halamang ito. Yung kanya pong graceful feather palm fronds, yan yung fronds niya na tinatawag, napakaganda po at napakalambot. So ang impact po niyan sa ating paningin, napaka-soft din po at elegante pong tingnan kapag i-display nyo po sa inyong mga paso. Kaya din po ng mga halamang ito na mag-adapt sa warm or cool na hangin Kaya po isa ito sa matitibay na halaman. Sinasabi po na ang mga palmera ay nakapagdadala ng prosperity, fortune, love, at syempre swerte Kaya isa nga po ito sa mga lucky plants na laging nakakasama dun sa listahan na dapat meron kayo. Sa pang-apat naman nating halaman ay ang mga potos. Yes po, ang mga potos, marami pong paraan ng pagdi-display sa halamang ito At isa po ito sa mga halaman na talaga namang common lamang na makikita at madaling hanapin. Isa siya sa mga sikat-sikat na halaman dahil nga po sa kanyang abilidad na linisin yung hangin. Ito pong mga potos, sinisimbolo po niya yung good fortune at the same times po kapag inalagaan niyo po siya, magbibigay din ng swerte Yung mga potos, maraming paraan ng pagdi-display po nito Unang-una po, pwede po kung halimbawa meron kayong hanging pots, pwedeng isabit po yan doon sa inyong mga reception area sa mga gilid. At the same time po, kung meron naman po kayong mga pole, pwede nyo po yung paggapangin at pwede nyo pong gawing background. Samantalang kung halimbawa naman po meron kayong bakanting wall, pwede nyo pong gamitin yung paggapang niya at yung mga bagging niya po pwede nyong i-design as background din po sa wall. Kung halimbawa naman po sa inyong reception area gusto nyo po ng water plants, pwede rin po ang mga potos. Isa rin po ang fiddle leaf fig tree sa mga paborito po sa mga reception area. Kapag nga po nanonood tayo ng mga Korean novela, mga soap opera, talaga nga makikita nyo po yan sa mga opisina at sa mga tanggapan ng mga bisita dahil po sa kanyang napakagandang itsura, yung kanyang mga dahon na may konting curve at the same time yung broad niya pong dahon na kulay green sobrang magbigay ng kakaibang statement dun sa ating room o dun sa area natin. Maganda rin po ang benepisyo nito sa atin dahil nag-absorb po siya ng mga toxic at yung mga toxin po na yan talaga namang kapag natanggal niya maganda sa ating kalusugan. Sinisimbolo po nung kanyang malalaki at bilog na dahon yung pag-attract sa positive and nourishing energy.
ninoneutralize din po nito yung mga negative energy, no? So, kapag halimbawa po meron kayo nito, babalansihin po nito yung energy sa inyong mga bahay. Sa pang-anim naman po natin ay ang mga aglaonemas o Chinese evergreen na plants, no? Dahil po sa kanyang makukulay na dahon at talaga na mga kakaibang dating, magandang i-display po, no, sa ating mga receiving area o reception area, no, para po nang sa gayon maiinganyo po lahat ng bibisita sa inyo na tumingin sa paligid at maganda yung pakiramdam. Bagay na bagay din po sa ever space ng inyong reception area ang ating mga aglonema, no, dahil kung may malaki po kayo nito, pwede rin gawing floor plants, or kung halimbawa naman pong maliit sila, pwede silang gawing tabletop. Ang maganda rin po dito sa mga aglonema, binuboost niya po yung magandang energy, no? Dahil po dun sa kanyang mataas at malakas na upward energy, nagiging maganda po yung flow nung ating pagsasamahan, yung ating pakikutungo sa bawat member ng family. So ito pong mga aglonema, isa po siya sa napakagandang ipang display sa ating mga receiving area. Sa pampito naman po nating halaman ay yung mga snake plants, ano, or sansevieria, no. Napakaganda po sa ating reception area nitong mga snake plants, ano, dahil po sa binibigay nilang benepisyo. Kung malinis po yung hangin sa ating reception area, mas maganda po yan, ano, sa mga taong nag-i-stay diyan sa inyong area na yan. Kakaibang ganda rin po yung maibibigay nito, no, dahil po yung kanyang upward na tindig na sumisimbolo po ng growth, talaga na pong nagbibigay atraksyon sa bawat makakita sa kanya. May iba't iba rin pong varieties ang mga snake plants, ano. Kung gusto nyo po nung pang center table sa inyong reception area, pwede po yung mga maliliit. At the same time, kung gusto nyo naman po ng talagang yung magbibigay nung mapapansin ka agad, pwede po kayong gumamit nung malalaki na, no. Pero kung gusto niyo naman po yung takaw attention, ano, maaari naman po kayong gumamit nung mga mothers-in-law tang natin, ano, yung pataas na talagang magiging kapansin-pansin sa mga magbibisita sa inyo at unang titingin sa inyong mga reception area. At sa panghuling-huli nating halaman, ito pong mga Spotify loom o tinatawag nilang peace lily, no. Napakaganda po ng mga peace lily, lalong-lalo na po yung kanilang puting bulaklak na sumisimbolo ng purity, no. At the same time, maswerteng halaman din po ito, no, dahil kino-convert niya po yung negative energy to positive energy. At the same time po, nag-a-absorb siya ng mga BOC, no, o yung mga talagang nakakapulyut ng ating hangin at talaga namang nakakalason sa atin, ano. Yung mga lason po na yan ay ina-absorb ng ating mga peace lily, kaya magandang meron kayo nito, dahil ang una po nilang mapapansin ay yung malamig sa matang kulay na berde nitong ating peace lily. Sinisimbolo rin po nito yung tranquility at syempre peace, ano, from the name itself na peace, makakapagbigay po ng kapayapaan sa atin, ano, at magiging kaaya-aya at panatag yung pagstay po natin doon sa ating reception area. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video for today. Meron na ba kayo nung mga halaman na yan, ano? At kung wala pa po, ayan, subukan nyo pong maglagay sa inyong mga reception area, no? At kung wala kayong reception area, pwede po kayong gumawa, ano, ng isang area kung saan dyan po darating yung inyong mga bisita, tas makikita yung magaganda nyong halaman, ano. Bukod sa kaaya-aya nga tingnan, meron pa po kayong lugar kung saan pwede kayong magstay at mag-relax kasama ng mga halaman. Paalala lang po, ang mga halaman na ito ay ating gabay lamang, ano, at yung mga simbolismo po nila pwede po nating isabuhay, ano, at maging inspirasyon. Ang swerte po natin nasa ating mga kamay din, ano. Kung hindi tayo kikilos at tatamad-tamad tayo, wala rin pong mangyayari sa ating buhay. Sabi ko nga po sa inyo, manalangin sa Diyos, sabayan
ng pagkilos. Isama po ang mga gabay na halaman sa ating pamumuhay dahil bukod po sa mga simbolismo nila, may magandang benefits pa po sila sa atin, ano. Kaya ang inyong pagsisikap at pagpupursige sa buhay, yan po yung magiging susi nyo para maabot nyo yung inyong mga minimithing pangarap at tagumpay. Salamat ng maraming mga ka-MDP at thank you po sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Zunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Zunaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!